Pinanood ko in original Japanese ang movie na ito para ma-experience ang tunay na kilabot ni Broly. At nangyari naman. Sikat si Broly sa buong mundo kasi siya lang ang movie villain na may trilogy. Pero alam ng lahat na ang movie niya na yung pinakauna ang pinakamaganda. Dragon Ball Z, Burn Up! A red-hot, raging, super fierce fight! Sobrang brutal si Broly at hindi yun kawaeyan. Ganun lang talaga siya. To be honest, yun lang ang naalala ko sa movie. Simple lang yung plot kaya mabilis siyang matabunan ng fight scenes na nagtagal for like 45 minutes. Okay, so i-recap ko ng mabilisan na nangyari sa movie para makapagsalita na ako tungkol lang sa mga part na interesado ako. Nagsimula ang lahat ng naramdaman ni Kaiosama ang pagkawasak sa South Galaxy. Sa sobrang lakas ng puwersang ito, may kakayahan itong wasakin ng buong universe. Which is in Dragon Ball perspective, lagi nilang sinasabi na posible pero never naman nating nakitang mangyari. Pero para imbestigahan ng pangyaring ito ay kailangan kontakin ni Kaiosama si Goku na kasalukuyang nasa student enrollment ni Gohan sa isang university. Si Chi-Chi, being the average Asian mom that she is, ay pinili si Goku na magsuot ng Amerikana at sinasabihan si Goku na kumilos bilang isang average Joe na merong hobbies such as pagbabasa at sports. Sa kabilang dako ng Earth ay kasalukuyang nagse-celebrate ng Cherry Blossom Viewing Party ang ilan sa ating mga bida. And for some reason, kasama nila si Vegeta pero nagpapa-KJ siya sa likod ng isang puno habang kumakanta si Krillin. It's a nice touch na nakita natin yung cast sa movies na minsan ay either nasa camping trip, nagsha-shopping o gaya nito na nag-viewing party. Lagi silang walang chance na mag-relax sa main canon timeline o kung may ibang oras man, lagi lang silang nagsasanay. Kaya appreciated ang ganitong munting slice of life moments. Inabala ng isang malaking spaceship ang kanta ni Krillin nang biglang lumabas ang mga sundalo ni Paragus. Apparently, sinundo niya si Vegeta para maging hari ng bagong planetang Vegeta na binuo niya. Pero other than that, ay gusto niya ring paslangin ni Vegeta ang legendary Super Saiyan na siyang naghahasik ng lagim sa iba't ibang dako ng galaxy. Siyempre, dahil ututo ang prinsipeng ito, sumama siya kay Paragus ng walang bakas ng pagdadalawang isip at kailangan siyang sundan nila Trunks, Gohan, Krillin, Roshi at Ulong. Nang makontak na si Goku ni Kaiosama, agad siyang pumunta sa planeta ni Kaio para pag-usapan ang misyong ibibigay sa kanya. Siyempre, in a typical Goku fashion, kumain muna siya bago sinimula ng investigasyon kung saan napadpad siya sa isang wasak na bahagi ng South Galaxy. Alam mong nagkaroon ng version ito ni Goku dahil sa sobrang talino niya at meron siyang directive skills. Ngayon, di ko sinasabing di matalino ang kanon na Goku. Pero ang huling beses na nakita ko si Goku na ganito kakalmado nang di tumatalon sa excitement sa malakas na kalaban ay sa 2015 Kaiichi Budokai. Kaya it's fun to see him like this every once in a while. Habang naglilibot sa bago niyang planeta ay nakilala ni Vegeta si Broly, ang anak ni Paragus at isang mahinhing Saiyan. Pagkatapos makilala ni Vegeta si Broly ay may sundalo agad na dumating para ibalita kay Paragus na may nahanap silang bakas ng legendary Super Saiyan na agad namang pinuntahan ni Vegeta kasama ni Broly. Si Trunks lang ang may detective skills sa eksenang ito para maisip na masyadong consequential kung paano nangyari na kung kailan saktong nasa malapit na planeta si Vegeta ay doon din lumalabas ang legendary Super Saiyan. Sa isang bahagi ng planeta ay nakita nila Gohan ang isang batang alipin na nagtatrabaho sa utos ng imperyong tinatayo ni Paragus. Siyempre, dahil alipin ay makita nila Gohan na nilatigo ang bata hanggang sa kailangan na nilang mangialam. Habang napapaligiran ng mga sundalo ni Paragus ay tinakot ni Krillin ng mga sundalo gamit ang martial arts moveset niya na naging sapat para itaboy ang mga sundalo pero saktong lumitaw si Goku para tamaan ang suntok niya. Sa eksaktong pagkakataong ito ay nakita agad ni Paragus si Goku. Sa moment na ito ng story, halata nang merong binabalak si Paragus na di alam ng mga bida. Para tanggalin ang pagiging balaki ni Goku sa kanya mga plano, ay ginamit niya ang kahinaan ng bawat Saiyan. Maraming pagkain. Dahil sa wala namang natagpo ang legendary Super Saiyan sa planetang pinuntahan nila Vegeta at Broly, ay bumalik na lang sila sa bagong planetang Vegeta na may minor change which is ang pasensya ni Goku. Siyempre, merong classic Goku and Vegeta banter pero may something na bago sa scene na ito. At yun ay nang magkakilala si Goku at Broly. Ang mainhin at maamong mukha ni Broly ay nanggangalit at ang nakangiting mukha ni Goku ay sumeryoso. At sa unang pagkakataon sa pelikulang ito ay nakaramdam ng kagaba si Paragus. Kinakabahan siyang baka mawala sa kontrol niya si Broly. At yun ang kanyang gustong tigilan. Binuhat ni Paragus sa exposition sa pelikulang ito. Pinakita na may lihim siyang motibo sa pagdala kay Vegeta sa planetang ginawa niya at plano rin para kay Broly. Pinakita rin dito ang flashback si Paragus tungkol kay Broly. Apparently, hindi tahimik na bata si Broly gaya ng pinapakita niya ngayon. Isa siyang napangwasak at delikadong Saiyan dahil din sa lakas na meron siya. Technically, isa siyang psychopath. Okay? Isa siyang banta na kailangan kontrolin ni Paragus.
At ngayon, unti-unting kumakala si control si Broly dahil sa pagkamuhi niya kay Goku. And so, nabulgar ang isa sa mga pinaka-engot na motivation sa buong Dragon Ball history. Bakit kinamumuhian ni Broly si Goku? Well, pinanganak sila sa iisang araw at magkatabi sa nursing room. At sa buong oras na yon ay pinaiyak ng baby Kakarot ang sanggol na may lakas na nasa 10,000 sa pamamagitan din ng pag-iyak. Yes, that's it. Di yun biro. Talagang yun lang ang pinaka-reason niya. Dahil sa may PTSD si Broly mula pa lang sa birthday niya, ay sinugod niya si Goku habang natutulog. At dahil dito, nakumpirma ni Goku na bakas ng enerhiya ni Broly ang sinusundan niya mula sa South Galaxy. At si Broly, ang legendary Super Saiyan na hinahanap niya. Habang palapit ng kometang Gumori sa planetang kilalalagyan nila Paragus, ay naiinip naman si Vegeta sa kakahanap sa legendary Super Saiyan. At si Paragus naman ay gustong panatiliin si Vegeta sa planeta. Habang si Broly naman ay naginginig dahil nararamdaman niya si Goku sa loob ng spaceship. Nakakatuwa na panoorin si Goku na parang batang naelib sa echo ng sarili niyang boses sa loob ng malawak na spaceship. Pero other than that, binulgar niya ang natuklasan niya tungkol sa katauhan ni Broly. Dinagdag ni Trunks ang nalaman niya impormasyon mula sa sarili niyang investigasyon at sa pagsisinungaling ni Paragus. Ngayon, ang dahilan kung bakit napaniwala na si Vegeta na nauto siya ay dahil sa may batang Shamoshan na nakilala si Broly bilang ang taong sumira sa planeta nila kaya sila naging alipin. Ngayon timbog na siya, inamin na ni Paragus ang totoong balak niya kung saan di nakikinig ang anak niya at nakafocus lang kay Goku. Unti-unting lumapit si Broly kay Goku habang binabaliwala ang mga atake ni Vegeta at tuluyan na ngang kumawala ang puwersang nagpaluhod kay Vegeta sa takot, ang puwersa ng legendary Super Saiyan. At sa puntong ito, tumigil ang pagdaloy ng kwento. Ang nanatili lang ay ang sagupaan ng enerhiya ng tatlong Super Saiyan na di sapat para pigilan si Broly. Habang nagbe-breakdown si Vegeta sa kanyang karuwagan, ginamit ni Paragus ang oras na ito para sa huling exposition. Pinaliwanag niya na ngayong wala na si Broly sa kontrol niya, wawasakin lang ni Broly ang buong kalawakan. Also, binigyan niya rin si Vegeta ng flashback sa kasalanan ni Hari Vegeta sa kanilang magtatay. At sa pagkawasak ng planetang Vegeta, niligtas ni Broly ang sarili niya at ang ama niya. At yun ang huling beses nakikilos ang kwento ng pelikulang ito. Kasi sa susunod na 45 minutes ay magiging tungkol na lang ito sa kung gaano kalakas si Broly at kung gaano siya kabrutal. Gaano kabrutal? That's a good question. Well, inumpog ni Broly sila Goku at Trunks sa mga gusali gamit ang langang braso niya. 2 beses kay Trunks. Isa sa building at isa sa tren. Yung buong second half ng movie ay umiikot lang sa paggulpi ni Broly sa bawat isa. Kaya ang naaalala ko lang ay yung mga iconic na scenes. Ginudgod ni Broly si Gohan sa mga building tapos pinasubugan niya. To be honest, pwede nyo i-skip yung part na ito ng movie at manood na lang ng AMV. Sumali sa laban si Piccolo para lang mabugbog. Andun lang talaga siya para mabanatan at bigyan si Vegeta ng ineffective na epekto. Speaking of Jits, ito ang pinaka-pathetic execution kay Vegeta. Sure, umiyak siya at nawalan ng gana lumaban kay Frieza sa Namek pero di niya gagawin yan bilang isang Super Saiyan, di ba? Hindi susuko ang Android Saga Vegeta nang di lumalaban. So, pretty pathetic na character writing para kay Jits. Siguro, finoshadow dito ng Toei kung anong balak nilang gawin sa character ni Vegeta sa anime version. Sa Cell Games, you know. Kasi, ganito kumilos si Vegeta sa mga huling episode ng Cell arc. Alam niyang wala siyang laban, kaya hindi niya nasusubukan. Nakipag-cooperate lang siya nung natapakan ng pride niya dahil yung mga mabababang uri ang lumalaban at hindi siya. Which is pretty visible sa anime version ng Vegeta sa Cell arc. Ngayon naman, usapang Goku. Siya ang pinakanilamog ni Broly. Si Vegeta ang may durog na pride, pero sobrang daming beses bumangon ulit ni Goku sa laban, kaya maraming beses din siyang pinatumba ulit ni Broly. Nagpakawala si Goku ng point blank na Kamehameha na walang epekto kay Broly na kahit anong sugat. Maraming beses siyang pinatalsik ni Broly. Tinalunan siya ni Broly ng paulit-ulit na parang trampoline. Sinuntok siya ng sinuntok ni Broly hanggang sa magiba yung bundok sa likuran niya. Literal na sinuntok niya ng paulit-ulit si Goku hanggang madurog ang lupa sa likod ni Goku. Talagang binabanata lang ni Broly si Goku sa kalahati ng pelikulang ito. Sa bagay, yun yung pamagat ng movie eh. Tinupad lang nila. Isa siyang dambuhalang sanggol na nagising na galit sa mundo kasi umiyak si Goku nung baby pa siya. Ang bobo, yes, pero relatable. Ikaw kaya magising sa ingay ng baby. Kung gaano ka-inaccurate ang karakter ni Vegeta sa pelikulang ito, ganoon naman ka-accurate ang kay Goku. Kung isa kang batang lumaki sa panonood ng Dragon Ball, isang bagay lang ang dapat mong matutunan mula kay Goku. At yon ay wag na wag kang susuko sa laban. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, kahit ilang beses kang bumagsak, kahit parang walang epekto ang mga ginagawa mong effort, kahit kailangan mong lumaban na mag-isa, kailangan mo laging bumangon at sumubok ulit. Hanggat may kagustuhan kang mabuhay, lumaban ka. Kasi sa oras na namatay ang nag-iisang kislap ng pag-asa na meron ka, tapos na talaga ang laban. Walang tinamong damage si Broly sa buong laban. Walang galos o kahit ano.
Pero nang binigay ng Dragon Team ang enerhiya nila kay Goku, naging sobrang overpowered ni Goku na nagawa niyang butasin ang katawan ni Broly. Tinapos ni Goku ang laban gamit ng isang suntok na winasak si Broly sa loob. Which makes no sense at totoo ang sinabi ni Broly kay Goku na kahit magtulong-tulong pa sila, hindi pa rin yun dapat maging sapat para talunin siya. Pero siguro masyado nang mahaba ang isang oras kaya kailangan nilang tapusin ang laban na ito at tsaka di naman ito canon kaya di rin ganun kahalaga kung bullshit ang dahilan ng pagkapanalo niya. Pero habang nasa huling segundo ng laban, nag-flashback kay Broly ang araw ng kapanganakan nila ni Goku at ang napakabobong rason niya para kayawan si Kakarot. I guess ang natutunan ko sa movie na to is that hindi sikat si Broly dahil sa astig siyang character. Okay, siguro astig siyang character pero wala siyang astig na personality. Sikat ang movie na ito dahil sa nilalabas niya yung mga core ng mga character sa paligid niya. Nilabas niya ang pagiging determinado ni Goku. Nilabas niya ang karuwagan ni Vegeta. Nagawa yung i-overcome ni Vegeta sa huling segundo. Nagawa niya magtiwala kay Goku. And ganoon din ang ginawa ng iba pang characters dito. Nagtiwala kay Goku dahil yun ang kaya nilang gawin sa Cell Games at yun din ang kaya nilang gawin the majority of the show. At yun ang ating movie review para sa Dragon Ball Z Burn Up, a red hot raging super fierce fight. Meron ba akong susunod na movie na i-review? Yes, meron. Pero kailangan niyo yung abangan. Hanggang sa susunod nating pagkita, paalam!